Magandang hapon, Brother Johnson and Brother Gomer. Ako po si Charles Emil Bona from Tipo SDA Church. So ang katanungan ko po ay medyo nakakatakot pero sana maging parang for awareness din. So tungkol po sa impyerno, siguro kasi mainit eh. Nakakaranas tayo ng heat index, almost 40 yung ating ano. So dito po, Revelation 20 verse 10, may binanggit po na sabi dito, magpakailan-kailanman, papahirapan daw. So basahin ko po na po. At ang diablo na dumaya sa kanila ay binulit sa dagat-dagatang apoy at supre na kinaroroonan naman ng hayop at bulaang propeta at sila ay pinahirapan araw-gabi magpakailan-kailanman. So ito po ba ay applicable kay Satan lang o dun sa mga taong mapapabilang sa impyerno? Pero po, meron pong sunod na talata kasi sa 13 and 14, yung ikalawang kamatayan. So ano po ba yung katotohanan behind dito po sa mga verses na to? Totoo po ba na magpakailanman or applicable lang kay Satan yun or hindi po mapapabilang yung mga katulad nating tao? Huwag naman po sana mangyari ha mga kapatid. Ayun po, salamat. Ang gusto nyo po bang itanong ay yung apoy ba ang magpakailanman? Yun po ba ang ibig sabihin? Yung pagpapahirap po ba? Yung pagpapahirap. Kung forever siya, kung forever pa, yan. Thank you po. Kung forever bang pahihirapan. Ano? So basahin po natin ang John 3:16. Tingnan po ninyo mga kapatid. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan po natin sa English, para at least po ay makita po natin ano. Kasi dito pa lang ay masasagot na po yung tanong. Kung yan ho ba ay magpakailanman. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. Okay? Pag tinignan po natin yung word na perish, mga kapatid, ang meaning po niyan is, sa Griego po niyan ay apolitai. Ang meaning po ng apolitai, destroy, perish, lose, ruin, destroy, perish, be ruined, lose out, destroy utterly, kill, demolish, lay waste, will waste. So yan po yung mga meaning dito mga kapatid. Okay? Disappear. Yan. Yan ang isang meaning. So kung titingnan nyo po, dito pa lang sa John 3:16 ay idinideny na po yung parurusahan magpakailanman. Kasi ang sabi diyan, yung mga sasampalataya sa ating Panginoon ay ano daw? Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang ibig sabihin, ang contrast ng buhay na walang hanggan, hindi buhay na walang hanggan din. Kasi kung ang mangyayari po, ang mga hindi maliligtas ay parurusahan sa impyerno ng walang hanggan, ibig sabihin, yung mga hindi maliligtas, may buhay na walang hanggan din sila. Kaya lang sa impyerno. Nakuha po ninyo? Samantalang yung mga maliligtas, may buhay na walang hanggan, kaya lang sa langit. Pero sa talata, hindi po ganun ang ating makikita. Ang makikita po natin, yung mga hindi sasampalataya will perish. Sila po ay mapupugna, madidestroy. Ang sabi doon sa isang talata ng Malakyas 4, tingnan po natin yung verse 1. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno, at ang lahat na palalo, at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan, ay magiging parang dayami. Nakikita na ba kayo ng dayami na hindi nasusunog? Saglit lang po yung dayami. Ubus na eh. Sabi po dyan, at ang araw ay, na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na anupat, hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. So maliwanag po yun mga kapatid. Ngayon, bakit po lumalabas yung doktrina na ikaw ay lalangoy sa apoy magpakailanman? Ay dahil nga doon sa word na magpakailanman.
So ipapaliwanag sa atin ni Brother Johnson. Ano ba yung Brother Johnson? Magpakailanman ba talaga yun? Ano bang ibig sabihin nun? Yan. Pagka yung salitang eternal, everlasting, or magpakailanman, kapag yan po ay itinukoy sa Diyos, ay talagang eternal talaga yan. Subalit kapag yan ay itinukoy doon sa isang bagay, ay hindi po nangangahulugan na walang hanggan talaga yon. Ang pwede nating gamitin na halimbawa, mga kapatid, ay yung nasa Judas 1 talatang 7. Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagpapakabuyo sa pagkiapid at sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. So yung Sodoma at Gomora daw ay nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Pero maaga namang namatay yung apoy sa Sodoma at Gomora. So bakit ginamitan ng walang hanggan? Kasi yung ibig sabihin niyan, yung word na eternal is yung epekto noon, kasi pagka habang hindi pa tapos ang sinusunog, habang at may natitira, tuloy-tuloy yung apoy. Pero pag naubos na, ay wala na po yon. Kaya nga ang mga makasalanan sa Revelation ay mamamatay sa ikalawang kamatayan. Marami pong talata ang mababasa po natin na binanggit ang ikalawang kamatayan sa aklat ng Apokalipsis. Sa chapter 2 verse 11 ay ganito yung ating mababasa. Revelation 2 chapter 2 verse 11, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan sa ikalawang kamatayan. Kung hindi naman namamatay, hindi kamatayan. Hindi ikalawang kamatayan. Sa chapter 20 verse 6, dyan din, binanggit uli yan, yung ikalawang kamatayan. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli, sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Ayan. Sa verse 14, inulit-uli yan, at ang kamatayan at ang hadis ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. So, sa Apokalipsis, mga kapatid, papatayin talaga yung masasama. So, ang everlasting, ang eternal doon, yung parusa. Tama. Yan ang wala pong... Kasi po yung mamamatay sa impyerno, yung epekto. hindi na muling mabubuhay po yun. Ang epekto noon, ang walang hanggan. Hindi yung eternal fire. No? Kasi may second death. Correct. Okay. At ang sabi ay, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi buhay na walang hanggan sa impyerno. Kasi yung iba, ganun eh. Ang kabayaran ng kasalanan ay buhay na walang hanggan sa impyerno. Hindi ko ganun ang sinasabi ng talata. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So mamamatay po yan, at yung pong parusa na yon ay magpakailanman. Yun po ang magpakailanman, hindi na po yun matatapos.